Good day, everyone. I'm gonna report the disadvantage of media. And number one, media lead to individualism. Spending too much time on the internet and watching television usually impedes socialization with friends, family, and others. So, because of media, kanang amura na tag mapriso na ta, no? Mapriso na ta sa kaning social life na to. Like, kanang sige na tag awid na lang sa Facebook instead of kanang talking to someone nga kuan ning personally, talking to someone personally or having fun with peers sa imuhang kuan mga palibot. And to sa media contents are not suitable for children. So number one po ni karon, especially sa Facebook, like nanay mga videos nga pang 18 plus na unta ang kuan, pang 18 plus only, but kanang murag na normalize na lang siya, no? Na siya na normalize lang. And then 3, a newspaper is geographically selective. So some of the newspapers karon is kuan lang, pili lang kay itong maghatag bitaw kay nato og kining proper information. Like ang uban manggod is na ay mga burag bias ang uban. So pili lang kayo itong mga newspaper nga masaligan, especially on na mga news reports sa TV sa marasanana. And then 4, the increase in advertisements in television and radio makes them less attractive. So kaning televisions and radio is dili na sad kayo siya ingon nga patok karon. Like uh, unlike para sa una nga wala pa kayo mga gadgets, and then ang mga tao is nagpuyo lang sa mga bukid. So mas prefer nila kanang mga radio sa una. But karon dili na kay siya ingon nga patok. It's because of kanang mga cellphones and kanang mga bago nga televisions. And the internet can be possible way for scams, fraud, and hacking. So isa pod ni sa mga number one na problem sa when we talks about kanang internet. And it's because pwede dali ra kayo sa uban nga mahak or makahack, especially sa ato ang mga personal accounts and sa ato ang mga business accounts, especially ang ato mga Facebooks inana. So para malikaya na to, we need kuan kanang put kanang kanang kita rin nakahibalo nga mga pins or kanang mga daghan nga mga um, passwords or kanang mga security para ma-secure dato ang mga account. And then 6 is media can be addictive that may result in people's decrease in productivity. Isa po ni like because of media, manya na habit na lang ta, onya na lang ni. So ang media is makahatag pod sa tuwa og kanang dako nga dako nga makahatag pod sa tuwa og negative nga kuan, negative nga approach, no? It's because of the media madisrupt to ang kaning angay antang himuon or buhaton, especially kanang mga school activities, kanang mga reports, no? Because nasangit sa Facebook, sig scroll. So and the number 7 is they can cause health hazards such as radiation effects, poor eyesight, hearing defects, and others. So especially karon mga kabatanon karon is mag cellphone is wala kayo na implement ang paggamit og kanang mga anti-rad nga mga goggles, and also the hearing defects like kuan gahi na kayo tagon sa ginikanan, di na dugay na kayo mo sanong ambot lang kung pabungol-bungol or nabungol lang gid, but gahi kayo mo sanong. It's because of na addict na sila sa social media, and they can induce drugs and alcohol use. So isa ni kaning
they may induce drugs and alcohol use. It's because sa social media man gud natay mga contents nga makitaan like kanang mga smokings and mga drugs nga mga activities sa mga reports, and then especially na yung mga kitaan nga medyo bata pa kayo, no, and then na curious, so gusto silang mo-try kung unsa gini siya. So mo ni ang isa pod sa naka negative sa social media, it's because daghan kay tag makatunan nga dili unta nato makatunan, and then they can lead to personal injury by imitating the stunt showcase in media. So dili lang kay sa drugs and alcohol use and smokings, but also dili pod sa mga imitations like pareha ng mga content nga naay mga content nga naay mga precautions nga don't try this at home. So but kasagara sa mga content ito makita ang medyo kayo kanang murag realistic kayo is wala na kay mga inana, no. So especially sa mga bata medyo delikado para sa ila makita ginana nga mga content, and then they can ruin reputations through an anonymous account, malicious scandals, false accusation, and rumors. So now uso gini karon kaning mag-rant sa social media, especially sa Facebook. Mag-rant ito about sa utang nga di mabayaran, and then about sa kaning mga nangabit, mga viral scandal videos nga kining gipakalat, and may nungdan nga maguba ang reputasyon sa katawo. And then integrating media literacy in the curriculum. So although media literacy is now a part of the curriculum, it is confronted with a variety of factors such as limited access to equipment, teachers' lack of confidence with the material, and the perception of media education as just an accessory to the curriculum. So kani integrating media literacy in the curriculum. So karon na gamit naman dyan nato ning media sa ato ang na-implement na nato ang media sa ato ang discussions. It's because of kanang some na mga times sa mag-discuss ta magamit ang mga projectors, especially sa report na aron mapadali lang, like dili less gasto na sad kayo siya og mga IMs for writing sa ato ang mga topic nga i-discuss. But kani man god is lack of teachers lack of lack of confidence with the material. So murag some of the teachers is dili kay sila mogamit ani for the reason of sometimes medyo lisdan sila mogamit, but if praktisan lang nato pwede man nato praktisan nato, mas ma-realize nato ka dako di ay og ma-less nga time when we integrate media in our curriculum or in our discussion. So number 1, teach students to evaluate media. Students learn to evaluate what they are viewing by showing them that media changes depending on on who created it, the intended audience, and biases that may be attributed to the source. So kani natay gitawag og evaluation or kanang pagtimbang-timbang, especially kung makita ta sa mga news like or sa history. So dili lang ta focus from one source lang, but mag consider tag mga other sources nga mag-tell if nabagay kamatuoran ang maong source nga ato ang nabasa. And then show students where to find digital sources and databases. Teachers should provide students with reliable and safe media sources and trustworthy content. So for example ani is ang if maghimatag thesis, kami sa una sa grade 12 is amo ang gikuhanan sa among
RRL ato is katong kuan. So Google Scholar. Katong Google Scholar is mo tawag gikuan sa RRL. It's because mo ingon sa teacher nga kani nga platform is masaligan siya, and okay sad ang iyahang mga related literatures nga gipagawas dito. And then 3, compare, contrast the various media sources. So in the discussions, distinguish various media sources to compare elements. So natay gitawag nga comparing, or we evaluate kung okay ba gyud nga mo rely ta ani nga media or media information. And then 4, discuss how the media edits and alters. Purposely point out the students examples of media altering photographs or stories, or teaching them to be critical of what they see or read at face value. So like kanang mga alterations, no? As a teacher, so dapat ikaw sa dang mo-guide sa imong mga students o magtulo sila o kanang critical thinking, i-critic nila if kaning is kaning picture is edited ba ni or dili, to conclude nga sakto ba or kaning mas reliable ba ang maong picture or content nga inyohang imuhang discuss mo mga students, or i-try nila to investigate kung kani nga picture is more on edited ba siya or dili, para silang kaugalingon kabalo silang sa kalainan. And then 5, examine the truth in advertisements. So let students identify what advertisements are trying to sell, and what promises or ideas are they using to convince them to buy the product. So examining the truth is kanang dili lang kay more on dili lang kay moto lang ta sa products. It's because of mingon nga kaning sabuna 2 days lang puti na ka, no? Like dili na so mura siya mga kuan ba, dili na kay katuohan nga bitaw nga mga statements sa advertisement. So as a teacher, tudlon ni mga students og identify naman sila if kani nga advertisement is na ba siya kanang umoy nga kamatuoran. And then the last one is have students create media. So let students create media appropriate to their level, such as presentations, videos, or website. So that is i-allow ni mga students nga mag-create og mga video or like kanang mga video presentation baka, or mga video activities, mga role play, video, and then aron sila mismo sila kaugalingon maka-experience sila kung unsaon pag himo o kana media content or kanang mga media nga appropriate sa ilahang level of understanding or sa ilahang kanang pangidaron. And that's all. Thank you.